Oo, eto na nga mga kababayan. Ito yung sinasabi ko na talaga mga kababayan, mauubos talaga yung mga Duterte talaga. Ako na nagsabi sa inyo mga kababayan. Mauubos talaga sila. Bakit? Ngayon mga kababayan, pagkatapos dito kay Sara na hindi sumipot, no? Kung naalala ninyo, si Sara ay nag-hearing sa Congress about dito sa kanyang impeachment trial at sa mga impeachment complaint. Unang-una ang complaint sa kanya yung confidential fund, tapos yung misuse of confidential fund, tapos yung kanyang mga bank account at saka kay Madriaga. So actually tatlo yun eh. Bank account, confidential fund at kay Madriaga. So tatlo. So pinagbutuhan nga ng mga kongresista, 53 ang bumoto na mayroong probable cause o sa madaling salita may laman, no? Mabigat yung ebidensya. Unang-una, sabi nga ni Attorney Lorna Capunan, 99.9%, no, hindi na lang ginawang 100 na 100% makonvict si Sara kung titignan lang daw ang figures. Hindi natin, halimbawa ako si Bongo, kung titignan ko lang talaga ang ebidensya, pipirma ako ma-impeach siya. Pero kung titignan natin yung utang na loob, yung sinasabi lang credit inside, kasi si Bongo, anak-anakan ni Digong, inappoint ni Digong, ginawang senador ni Digong, so malamang sa malamang si Bongo, boboto yan na hindi makonvict si Sara, hindi ma-impeach. Pero kung titignan natin ang ebidensya, mabigat talaga, ang pinakamabigat na ebidensya, hindi si Madriaga, hindi ang confidential fund, kundi ang AMLAC. Yun talaga ang pinakamabigat. Alam naman natin mga kababayan, syempre, inappoint ka, ginawa kang senador, malamang pipirma kang hindi siya makonvict. So, yun, ang kung figures lang ang babasihan, makonvict si Sara, matanggal pagka Vice President, hindi na siya pwedeng humawak sa anumang posisyon sa gobyerno, kahit nga tagapahid na lang siya ng tae ng chairman sa barangay, hindi kahit manood na lang siyang video ng chairman sa barangay na naglolo, di ba? Hindi na pwedeng ganon, mga kababayan, kung ma-impeach siya. Kaya ngayon mga kababayan, bukod doon sa binulgar ni Trillanes kay Sara, si Trillanes may planong kalkalin pa itong salin ni Pulong. Kung naalala ninyo, ito si Pulong kasi maingay din eh, bungangang babae. Sa bagay, mahilig kasi kumain ng tahong ni Carla. So mahilig kumain ng tahong kaya pumutak ng pumutak. Ayun. Sabi tuloy ni Trillanes, puro kakuda, puro putak, hindi ka man lang pumunta dun sa kongreso, di ba, congressman ka, hindi ka pumunta sa kongreso para ipagtanggol yung kapatid mo or else kaya i-deny yung sinabi ko sa iyo na million na pera na galing kay Sami. Oy, bakit hindi natin pwedeng masilip nga yung salin mo, sabi ni Trillanes, no? Kasi ito si Pulong hindi matahimik eh. Meron ngang sabi si Pulong ngayon na pinalaga ng mga kongresista na sa mga hindi daw pumirma na kongresista sa impeachment ni Sara ngayong 2026, mawalan daw ng budget. Sabi naman ni Albi Benitez, wala po yung katotohanan kasi bakit? Ang budget namin nakalaan na. Oo, sino pong nagsabi na pag hindi mo pumirma na ma-impeach si Sara ay walang budget? Hindi po totoo yan. No? Ngayon, kumuda itong si Trillanes. Sabi ni Trillanes, ganyan si Pulong, no? Mahilig magsalita, mahilig magyaw-yaw. 'Di ba? Mahilig pumunta, mahilig pumutak, mahilig magyaw-yaw, no? Lumang tugtugi na 'yung ginagawa niya, 'yung mga sinasabi nila. Bakit kaya hindi siya umattend na lang doon sa hearing at i-deny 'yung mga sinabi kung tumanggap siya ng milyon-milyon kay Sami Oy? At bakit hindi kaya natin silipin 'yung kanyang salin, no? Tapos ngayon mga kababayan, ito pa si Baste, isa din, mahilig sa talong. Sorry. Mahilig magsalita, o kaya mahilig maghawak ng mic, di ba? Mahilig mag-microphone to, mahilig mag-press-con eh. Oo, mahilig sa talong. Kaya ngayon mga kababayan, nagkuda. Simple lang naman ang kailangan namin. Yung ulo ni Marcos. Ayun mga kababayan, mahilig sa ulo kasi. Ayan, ulo ni Marcos, putnyetang ulo na yan. Di ngayon, syempre, kung naalala nyo mga kababayan, meron ng vlogger, nag-post lang ng picture na headshot, pinaaresto. Samantalang si Baste, sinabi mismo sa harap ng media, sa harap ng tao, na simple lang ang kailangan namin, ulo ni Marcos, ayun. So, sabi nga ng NBI mga kababayan ay hindi daw nila ito palagpasin, no? Kung naalala ninyo, wait lang ipapanood natin ha mga kababayan. No, panoorin natin dito yung sinasabi ng NBI. Ito po 'yun, no. NBI kay Baste Duterte sa ulo ni Marcos. Ito, pakinggan natin yung reaksyon ng NBI ha, mga kababayan.
Ito po yun. Ito ba yun? Ito ba yun? Saan ba yung NBI na ulo daw ni Marcos? Ito yun, oh. Wait lang ha, mga kababayan. May ads. Wait lang ha, mga kababayan. May ads lang. Noong 2016, former President si Roddy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But it reflected the sentiments of the people. Yung masa, drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption! Diba? Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun. Sabi niya ha, ang panahon daw ni Digong, nung tumakbong 2016, drugs and corruption ang plataforma ni Digong. Ngayon daw, binalik daw ni BBM drugs and corruption. Hindi inisip ni Baste na kadalasan sa droga sa Davao nakikita. Yeah? Tapos yung corruption kadalasan nagmula sa administrasyon ng tatay niya, di ba? Di ba mga kababayan, kung hindi ka tanga-tanga, di ba? Yung panahon daw ng tatay niya noong 2016, tumakbong presidente, ang plataforma, drugs and corruption. Sa ngayon daw na bumaba na si Digong, si BBM ang presidente, binalik daw ang drugs and corruption. Hindi niya iniisip na kada halos araw-araw balita ang droga na sa Davao City. Yeah? Tapos yung corruption, hindi niya iniisip na nag-umpisa sa year noong panahon ng presidente ang tatay niya. Kadalasan nakita niyo mga kababayan na kung hindi pa naman ang bilis mabara, no, ang bilis ribatan mga kababayan, sa totoo lang. Itong mga DDS ang bilis nila ribatan. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, isang panood ko lang sa video, alam ko na yung sagot eh. Ang baba kasi ng mga IQ nitong mga taong ito. Binalik daw ni PBBM yung drugs and corruption na plataforma ng tatay niya nung tumakbo noong 2016 itong si Digong. Itigil ang droga, itigil ang corruption. Bakit? Nung panahon bang yun? Maraming patay. May drug lord ba? Nung panahon ba ni Digong 2016 na sinabi, patayin ko kayo, ubusin ko ang droga, naubos ba? Tanong ko lang, may drug lord bang natumba? Naubos ba ang droga? Wala. Nung panahon ni Digong, noong 2016, ang plataforma, drugs and corruption. Ni isang corrupt may nakulong ba? Ano to Baste? Ang bilis sagutin, di ba? Kahit DDS dito, hindi masagot. Ang sabi ni Digong, kapag ako nanalo 3 to 6 months, ubos ang droga. Naubos ba ang droga? Anong sabi niya kay Jessica Soho? Ito. Sinong may sabi? Sinong may tanong? Kami, ako, media, kami, Pilipino. Ito, listahan ng droga. Nandito yung chairman, retired general, police, senador, congressman, may isa pa dito, mayor. Ito, iwi mo ang bigat. Di ko kaya. Kita mo? Di ba? Hindi naubos ang droga. Ngayon, ang tanong ko, noong panahon ba ng tatay mo, Baste? Noong panahon ba ng tatay mo, may naipakulong ba na kurap? Ang tanong, sino po bang kurap ang nakulong? Wala, di ba? Tapos ngayon sabihin mo, binalik ni PBBM ang korupsyon at droga. Bakit halos araw-araw na balitaan namin ang droga nasa Davao City? Tapos si BBM ang may kasalanan. Sino bang mayor dyan? Bakit binalik ni BBM ang droga? Sino ba ang mayor ng Davao City? Bakit kay BBM mo isisi? Hindi halos araw-araw balita droga nasa Davao City, smuggle, di ba? Minsan pa nga, nasa Clark na huli, tapos ang delivery sa Davao City. Meron pang isa, yung shabu nilagay sa bulb ng ilaw, ang delivery Davao City. Smuggled cigarette, Davao City. Tapos ngayon sabihin mo, binalik ang corruption. Saan ba nag-umpisa ang corruption? Di ba year 2021, 22? Sa panahon ng tatay mo? Tignan nyo yung mga kontraktor na nakasuhan ngayon at nakulong, halos kadalasan nagmula sa administrasyon ng tatay mo, naging bilyonaryo. Mali ka Baste. Ang hirap mo ipagtanggol, ang bilis mo ribatan. You know, kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Huwag yung pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, in a very nice restaurants. Tama na yan. It's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Diba? Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Kaya ngayon mga kababayan, nag-react ngayon ang NBI dito sa sinasabing isang ulo lang naman ang kailangan namin,
yung ulo ni Bongbong Marcos. Mga kababayan. Kaya, ito po. Well, yung mga ganyang bagay, sasabihin na naman, metaphor or what, but as Armandi, we always mindful of the security of our president at babantayan natin yan at kailangan natin sigurong imbestigahan na mas maayos para malaman natin kung ano talaga ang intensyon. Sapagkat sa nakikita ko ngayon, parang paulit-ulit nanggagaling sa kanilang pamilya. Noon si Vice President Sara, ngayon si Basti naman, ang sinasabi lagi, yung ulo lagi ng presidente yung binabanggit nila. So, sabi ko nga, palalalimin natin at titingnan natin ito kung anong direksyon ang talagang tinutumbok ng mga pananalita na ganyan. We are reviewing it at tinitingnan natin kung kinakailangan gawin yan. But kung umabot sa ganung sitwasyon, we will not hesitate na magpadala ng subpoena para siya mismo magbigay linaw. So sinabi mismo ng NBI, no, na pag-aralan at magpadala ng subpoena kasi hindi po pwedeng sabihin metaphor, mga joke ganon. Hindi po pwedeng sabihin ganon, mga kababayan, no? Kasi tignan niyo nga si Digamo, asawa ni Governor ni Congressman Janice Digamo. Hindi niya pinansin itong death threat ni Tebe. So nangyari, di patay nga siya, di ba? Kaya sabi nga ni Janice Digamo, kung pinalagan niya lang yung death threat na yon, yung banta yun sa buhay niya, di sana ngayon buhay pa si Digamo. Ang problema kasi, mga kababayan, ay binaliwala ni Digamo, kaya yun ang nangyari. So ngayon, mga kababayan, eto na. Bukod doon sa sinabi ng NBI na padalhan ng subpoena, so ito na nga, no, ang update. So ito, mga kababayan, basahin ko lang po. Ito, basahin ko lang. Ito, mga kababayan, NBI. Mayor Baste ipapasabpina ng NBI. Ayan, breaking news. NBI pinag-aralan ang paglabas ng sabpina laban kay Sebastian Duterte kaugnay sa umano'y banta kay Pangulong Marcos. Sa National Bureau of Investigation or NBI ay kasalukuyang pinag-iisipan ang posibilidad na ipatawag si Basti Duterte matapos ang isang pahayag ng kanyang ginawa na interpret bilang seryosong banta laban sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi maaaring basta-basta baliwalain ng ahensya ang ganitong mga pahayag, lalo na kung may implikasyon ito sa seguridad ng Pangulo at ng bansa. Ituturing namin, sabi ni Matibag, itinuturing namin ito bilang isang seryosong banta sa ating Pangulo, hindi lamang sa Pangulo kundi pati na rin sa pambansang seguridad, dahil ang taong tinutukoy ay isang hindi pangkaraniwang individual, ani ni Matibag. Ipinaliwanag niya na kahit pa sabihing metapora lamang ang mga pahayag o nasabing ito dahil sa matinding emosyon, obligasyon pa rin ng mga otoridad na masusing suriin at imbestigahan ito. Binibigyang diin niya ang anumang pahayag na maaaring ituring na banta laban sa isang nakaupong Pangulo ay hindi dapat maliitin. Sa kasalukuyan sinusuri na ng NBI kung may sapat na batayan para sa formal na aksyon, kabilang na ang posibleng paglalabas ng sabpina laban kay Basti Duterte bilang bahagi ng kanilang patuloy na investigasyon. Mga kababayan. So, ito na nga. Magpapadala na ng sabpina. Mga kababayan, ayan, mahilig kasi sa ulo. Ayan. Dami namang ulo dyan, Basti. Bakit yung ulo pa ni BBM? Diyos ko naman, Basti. Mahilig ka yata sa alam nyo na. Ayan. May mga bagets naman, Basti. Diyos ko naman. Ulo talaga ayun na, mga kababayan. So, papadalhan na ng sabpina. Actually, mga kababayan, itong mga DDS, kapag may mag-post na naman Facebook diyan sa fake news sa Facebook, sabihin niyo, mga kababayan, comment kayo, gusto mo bang sumunod kay Jason sa? Message me. Pag may nag-post, mga kababayan, ng fake news, sabihin mo, gusto mo bang sumunod kay Jason sa? Message me. Or comment kayo, already sent to NBI. Kaya, mga kababayan, i-share nyo sa NBI, mga kababayan, i-share nyo tapos send nyo sa ng NBI, no? Pag may makita kayong mga fake news, share nyo agad, no? Doon NBI, direct nyo sa NBI, share nyo or i-send. Kaya ngayon, mga kababayan, eto na nga, sabi ko nga sa inyo, mauubos talaga itong Duterte. Sinabi ko sa inyo, ang iingay kasi, lalaking katawan, tapos bungang babae. Kaya nga tama nga yung sabi ni Digong kay Madriaga na
wala daw siyang believe maging presidente si Basti at si Pulong, no? At believe siya maging presidente si Sara. Si bakit? Tomboy kasi. Si Basti daw kasi bading, si Pulong daw kasi baliw. Sabi yan doon sa testimonya ni Madriaga, hindi ako may gawa niyan. Nag-react lang. Kaya alam nyo na, mga kababayan, kaya nga putak sila ng putak mga mga bungangang babae, lalaking tao, bunganga babae. Kaya siguro mga kababayan hindi nagtagal sa mga asawa tong mga to. Bakit? Kasi mas asawa pa sila sa asawa nila 'Di ba? Kaya yun po yun mga kababayan, yung ating reaksyon. Sunod, mga kababayan, basta antabayanan na lang po natin kung kailan po yung sabina na yan kasi nandyan naman po ang media. Andyan naman ang media mga kababayan, babalita naman yan kung may sabina na.